ganito, as I've said, is ito talagang Liberal Party at itong US na nagbabayad kay Trillanes para pabagsakin, no, yung ang former yung presidente pa si PRRD. Ma'am, sino po ba talaga ito si Arturo Las Cañas at bakit mainit ang ulo niya sa mga Duterte? Binabanatan si PRD, former President Digong at si VP Sara. Actually, ito si Arturo Las Cañas. Dati na po itong lumabas, no, sa nung 2017 ito po siya ay nagpa-presscon, okay? Nag-meet kami niyan 2016 nung December kasi yun na nga nalaman ko na isa ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging fake witness kay former President Rodrigo Duterte, no, sa ICC. So, ito siya, si Arturo Las Cañas, way back nung sa time na nagkaroon ng hearing with Motabato, bumaliktad lang po ito eh. At ang reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at that time na presidente si PRRD. So, itong tao na ito, no, na na-meet ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at that time may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. So, yung kanya pong credibility as witness laban po sa mga Duterte, para po sa inyo, tainted. Fake po. Kasi actually nung December, ako kasi po is may ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is permahan ko na kaagad yung affidavit. Pero nag-aalibay lang ako kasi ayaw ko kasi ng yung mga nasa loob ng affidavit na gusto nilang permahan ko, no? Ito kasi si Arturo Las Cañas is talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US, including itong sila Loida Luis, no? US ang nasa likod nito. So player pa rin si Antonio Trillanes. Narinig ko talaga na sinabi nitong si na humihingi siya ng mag-down muna ng 19 million. 19 million is just down payment pa lang yon bago siya lumantad. So, lumantad siya nung ito pa po. Habang nagmi-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit na sali na si VP Sara. It is because mismo siya sinasabi niya na firm si VP Sara at saka yun nga medyo stricta at para daw galit sa tao ng papa niya. So hindi niya yan mention si VP Sara, no? Naalala niyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng press con, hindi niya mention si VP Sara. Alam mo kasi paid kasi ito si Arturo Las Cañas eh. Kasi nung 2022, no, lumabas na naman to siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because binabayaran siya for doing that, no? Pero hindi niya pa rin minention si VP Sara. Ito na ngayon na minention niya na. Actually ito siya nung I remember April 2017 nung lumabas ako. Tumawag yan, galit na galit yan sa akin. And then, nagsabi pa yan na ipapapatay niya daw ako, mga something ganon, dahil nga na binulgar ko sila, na sila is mga bayaran.
Ma'am, ngayon pong na may bagong script, dinadawit pa si VP Sara. Sino sa tingin niyo ang nasa likod nitong si Las Cañas? Ngayon, na mga panahon ngayon, ma'am. Ngayon kasi sa panahon ngayon, alam naman natin kung anong nangyari, no? Unang sa likod talaga nito, as I've said, is ito talagang Liberal Party at itong US na nagbabayad kay Trillanes para pabagsakin, no? Yung ang former yung presidente pa si PRRD. Meron pang ang mga media niyan, no? Meron pang mga international media niyan at the time na nagmi-meeting kami. Sa pangyayaring ito na biglang ipinasok nila si VP Sara, no? Ito totoo ito, no? At the time na gusto nilang pabagsakin si PRRD, I know very well na kasali itong sila Marojas, no? Knowing that Marojas is a cousin, ito na naman, of the First Lady, no? Merong mga info na merong mga meeting talaga, no? Ako sa totoo lang, no, wala na talaga akong tiwala sa mga pangyayari ngayon, okay? Ito talaga is, alam na natin na ito na naman sila Romualdez, sila Lisa Marcos, no? Ang nasa likod nito. It is because, ang popularity kasi ng mga Duterte, yun yung gusto nilang pabagsakin, no? Pero hindi nila alam kung bakit nag-start itong gusto nilang pabagsakin dati nung presidente pa si PRRD. Because you know what? Unang galit nila is that yung inalaw ni PRRD na ilibing sa libingan ng mga bayani si BBM. Actually, at that time, mura ng mura sila Trillanes eh. Sila Father Alejo, mga madre, nagmumura. Ma'am, hindi si BBM yung nilibing, ah. Yung Yes, tatay niya, yung tatay. Yung tatay niya yung nalibing. Yes, oo. Okay. Klaruhin natin, Opo, mama. Sige po, patuloy. Yes po. So, alam niyo sa totoo lang kasi itong si Arturo Las Cañas, no, sa kasi nag-meet kami. Actually, mayabang talaga to, no? Unlike itong si Motabato, kasi na-meet ko rin si Kuya Edgar Motabato, no? Yun po yung kawawa. Kasi alam niyo sa totoo lang, kinuhanan po yan ng cellphone. Kasi medyo mahina kasi si Motabato eh. Actually, at the time, naka-mention pa sa akin si Motabato kasi nasa kumbento, no? Kaya, minsan ayoko nang maging Katoliko eh, no? Nasa kumbento kami, no, nung pinuntahan ko si Motabato na yun nga daw, kung siya lang, parang nafe-feel kong nakokonsensya siya. Pero, wala talaga siyang, dahil kung ano lang sinasabi sa kanya, yun lang ang sinusunod niya. Itong si Las Cañas, ito talaga yung mayabang talaga, no? Sa totoo lang. As I've heard, no, na medyo pa nga to sila ni Trillanes, no? Kasi itong si Las Cañas gusto nang mag-direct na sa kay itong mga taga-US, sila Lloyda Luis, no? So, sa totoo lang, no, itong mga pangyayari ngayon, no, source pa rin ang galit nila dito is maraming nasagasaan si PRRD nung siya ay umupo. Alam naman natin kung gaano ka safe, ka progresibo ang bayan natin nung si PRRD ay naglingkod, no? Pero itong sila Trillanes, knowing na ito po ay mga high-paid attack dog, no? Wala naman yang sariling pera, no? Wala yang sariling pera para magbayad ng mga fake witness, but ulitin namin kasi naririnig ko, nakikita ko na may mga kamiting siya, no, na mga Amerikano, no, na he was paid by sa itong mga taga-US upang pabagsakin si PRRD kasi hindi nila kaya hawakan sa liig. Actually, ito pa, para sa bayang Pilipino at the time na nandyan ako. Kasi at the time kasi, sinabi ko kay Trillanes, no, na baka kasi yung sa akin kasi, ang inassign nila sa akin is idiin si PRRD sa drugs. Okay? So nagtanong ako sa kanya, baka hindi maniwala ang tao. Okay? From their own mouth, no, sinabi nila
na kung si General Angelo Reyes nga daw napabagsak nila si PRRD pa. At actually, ang tawag nga niya Duterte. Duterte, demonyo, yun yung ang tawag niya. Tapos itong si Las Cañas, pumalakpak pa. Dahil sabi niya, kita mo, ang galing. Inisip ko naman, ano namang magaling? Yun po. Opo. Ma'am, si Admar po ito, maayong gabi. For sure, natatandaan niyo siguro itong yung sumakabilang buhay na si Attorney Jude Sabio po, no? Naging abogado ni Edgar Matobato. At kung matatandaan natin na inatras niya, gusto niyang iatras, gusto niyang ipabura sa International Criminal Court. Ito po si Jude Sabio, ito po yung naghahain, no? Naging abogado ni Edgar Matobato, naghain ng kaso, nagsampa ng kaso dyan po sa ICC at kalaunan ay kanyang binawi yung kanyang inihain doon. Gusto niya niyang ipabura, ipabasura dahil tool for propaganda and should be trashed and set aside, sabi nga niya doon sa liham niya sa ICC. Ito po, kilala niyo rin po siya, ma'am. And itong mga sinabi niya na bumaliktad, bakit hindi kaya nabigyan ng pansin masyado? At tila kinalimutan ng grupo na ito na hanggang ngayon naninira pa rin dito sa mga Duterte. Yes po. Actually, ito si Attorney Sabio. Siya po ang nag-prepare ng aking affidavit, no? Actually, ang affidavit nga is umabot ng ilang draft yun na finorward sa email ko. Pinalabas ko po yun sa aking press con before, no, yung forward ng email kasi si Attorney Sabio is siya ang nagpe-prepare kung ano yung affidavit tapos pinapaabrubahan niya sa kay Trillanes at saka sinabi niyang pati kay Dilima, no? Si Attorney Jude Sabio kasi, there are times na minsan hindi ko rin siya maintindihan at that time. It is because nung time na when I refused to sign the affidavit, isa rin siya sa nagtitreat sa akin. And then, I don't know, kasi alam ko kasi binabayaran din siya at that time na 100,000 a month, no? Aside from all the expenses, no? Pero nabigla kami kasi nag-file kami ng kaso sa PNP-CIDG kay Trillanes. Kasama siya, aside sa yung sa sedition, is yung illegal detention. So parang at that time pala, nagkaroon na sila ng conflict ni Trillanes na as I've heard, mas pinrayor ni Trillanes itong si Las Cañas kaysa sa kanya po. May kwento, ma'am, na kaya daw ganito na lang ang galit ni Senador Trillanes, nangyari itong mga witness laban sa mga Duterte. Binaste daw ni dating Pangulong Duterte, mayor pa siya noon, nung inalok na maging katandem para sa presidential election last 2016. May alam po ba kayo nito, ma'am? Actually, ang sabi nga niya sa akin is, dati nga daw idol niya si PRRD, no? Medyo nadismaya siya nung pumunta siya dito sa Davao na tinanggihan siya ni PRRD. So doon daw nag-umpisa yung galit niya and then doon na rin na nag-start rin, no, na he was asked by the Liberal Party lalo na nung nanalo na siya, no, si PRRD na pabagsakin nga. No, isa nga sa ikinagalit is yung nilibinga sa libingan ng bayani ang father ni BBM. Kayo po ba, ma'am, ay naniniwala sa kanta? Kanta na itong partner MJ. Grabe yung mga banat mo. Meron po kasing kanta, lalo na itong mga pangyayari ngayon, sabi dun sa kanta, ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. Kayo po ba ay naniniwala na yung mga pangyayari ngayon, lalo na sa paglaban dito sa yung mga paninira sa mga Duterte na noon pa itong issue, biglang tumahimik, bumalik na naman ngayon, iba na naman yung kanilang inaakusahan, lahat ay may kaugnayan? Yes or no lang po ang sagot, ha? Lagyan natin explanation. Akala ko naman Yes, wala Congress. Oh, yes. Yes po. Yes, Pwede yes. magsalita. Sabi mo kasi yes or no. Kasi Tayo alam hindi niyo na... sa totoo lang, no, Yes po. Sige po, ma'am. Paliwanag po.
Yeah. Oh, sa lahat po ng pangyayari, no, hindi lang sa mga Duterte, lahat na sa mga kakilala, no, na mga malalapit sa mga Duterte. Alam naman natin, no, yung itong mga style na to is nangyari din sa ating honorable na Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Ganon na ganon din, no? Kung sino yung kalaban, hinahire para pabagsakin, no? Kasi alam niyo sa totoo lang, no, sa aminin man nila o hindi, no, hindi wala naman talagang makakapantay sa legacy ni PRRD. So, until now, no, dahil siguro sa inggit, o tapos itong mga player nila, no, nagsilabasan ang lahat na pera upang balikan, no. Actually kasi na-failed si si Trillanes nung time ni PRRD. So ngayon, para makuha niya, no, yung promise na ilang bilyon sa US, no, tapos may nakasabot pa. So yun ang ginagawa nila pati sa mga allies ni PRRD na kilalang mga loyal, no, sa ating dating pangulo. Ma'am, daghang salamat sa imong oras o gigayon karong gabi una sa uulitin amping sa kanunay, ma'am.